Waiting reveal whether your heart trusts God or only His answers. At talagang tumama ito sa puso ko. Kasi maraming waiting seasons noon, sobrang umaasa ako na makarinig mula sa Lord. Umaasa ako na bibigyan niya ako ng sign. At naghihintay ako ng word mula sa Kanya bago ako tuluyang mag-trust. At sa tingin ko, ang pinakamahirap talaga yung mga panahong parang puro katahimikan lang ang nakukuha mo. Pero sa katahimikan doon tayo napipilitang i-give up lahat ng worries, lahat ng fears, lahat ng doubts sa Kanya. At doon tayo natututong mag-trust sa Kanya ng buo. At sa totoo lang, doon pinakamatibay na lumago ang trust ko. Kasi wala na akong choice. Kung gusto kong magkaroon ng kahit kaunting peace habang nasa waiting season ako, habang dumadaan sa may hirap na panahon, ang tanging option ko lang ay mag-surrender at hayaang si Jesus na ang kumilos. Kahit wala akong nakikitang plano, kahit wala akong nakikitang pag-asa, kahit wala akong natatanggap na word mula sa Kanya, pinili kong maniwala na i-guide niya ako sa tamang direksyon. And sa bawat pagkakataon, successful akong kinatawid ni God, regardless sa result. Kahit hindi nangyari sa ayon sa gusto ko or ayon sa inaasahan ko, palagi niya akong inaalagaan at palagi itong naging mas maganda kaysa sa naiisip ko dahil perfect ang timing niya. Tayo lang talagang naiinip, kaya gusto kitang i-remind sa season na to, mag-trust ka sa Kanya. Dinideclare na nga niya na promise keeper siya. Sa buong history at sa buong word ni God, may kita na natin na hindi nagbabago si God kasi promise keeper nga siya. Faithful siya sa word niya. Yung sacrifice niya sa cross ay sapat ng proof para sa akin na gusto niya ang pinakamabuti para sa akin at wala ng iba. At ganun din siya para sa iyo. Minsan kapag pakiramdam mo na puro quietness lang or katahimikan na parang wala kang narinig kay Lord, na parang hindi siya sumasagot, magandang alalahanin ang lahat ng pagkakataon na naging faithful ang word niya sa buhay mo. Alam ko mahirap lumabas sa ganong situation. Dahil gusto ng enemy na magstay ka sa lahat ng mahirap mong moments, sa lahat ng painful moments, at sa lahat ng traumatic moments mo sa buhay. Pero masasabi ko sa iyo, dumaan din ako sa pinakamahirap na panahon. Pero ginamit ni Lord ang bawat isa sa mga yon para sa ikabubuti ko. Lahat, isa-isa. Kadalasan yung katahimikan ang paraan para matuto tayong mag-surrender ng buo at doon natututo ang puso natin na magtiwala ng lubos kay Lord. Dahil hindi natin nakukuha ang gusto natin, alam pa rin natin na mabuti ang plano niya para sa atin pero minsan kailangan muna natin ng katahimikan. Hindi ibig sabihin na hindi siya kikinig. Hindi ibig sabihin na hindi niya sasagutin or hindi niya ibibless ang buhay mo. Ibigay mo ang lahat sa Kanya at hayaan mo siyang kumilos. Key